Kristiyano, pero ang gusto ng Panginoon, hindi lang Kristiyano, born again. Born again Christian. Tayo mga born again Christian na mga magulang, ano po, dapat talaga tayo yung, sabi may maging teacher, ano po, maging tagapagturo ng ating mga anak. Ang church, it is only secondary lang. Kaya alam mo sinasabi ni Obo, ano po, ano sinasabi niya, dalhin nyo dito ang mga anak nyo. At pagdating dito, bahala na ako dyan. Kaya dapat yung spiritual, no, ng mga bagay, talaga nagsisimula po sa punta ka nga doon sa JCKL, punta ka nga, umalit ka ng Sunday School, para ikay matuto sa Diyos. Po, kailangan sa bahay, po, yan nagsisimula. At tayong mga magulang, ang kanilang mga guro. Secondary lang po ang church. Ano po, dapat yung mga magulang ang dapat unang evangelist na po sa ating mga anak. Supplementary lamang po ang church. Ano po, parents are spiritual leader. Kaya alam niyo po mga kapatid, po, doon sa mga Old Testament, may tinatawag doon Shema. Dito po ay, sabi nga, itinuturo po sa mga bata na they will recite 2 times a day. Tinuturo yan ng mga magulang. Para kapag sila po ay nagkaroon na ng pamilya, alam nila, ano ba yung Shema? Ano ba yung Shema? Tingnan po natin sa Deuteronomy. Ayan, ito po. Sabi dito, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos na buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Yan, napakaliwanag, hindi po ba? Ituro sa mga bata, itanim sa mga anak. Pag-aralan ninyo sa inyong tahanan. Ano po? Napakaliwanag. So, hindi lamang dito mag-aaral ang mga bata ng salita ng Diyos. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga, ipulupot niyo sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa hambal ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. So, it's ongoing. Ongoing. Hindi yung sabi na ako sa Sunday School, okay na yan. Sa ano na ulit? Sa next week na ulit. Pagpasok ng Sunday School, sabi nga, ongoing po yan. Kahit sa loob ng tahanan. Ano po? At napakasimple lang naman po. No? May mga bagay na hindi naman kailangan na sila idoktrina natin. Tapos may mga bagay minsan, no, na mapupunan natin sa ating mga anak. Bakit na anak, hindi yata kanya kasi ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Tapos po yung Shema, sabi, declares the oneness of God and the importance of loving and obeying Him. Kaya yan po, pinapasaulin nila talaga yan. Sa kanilang mga anak, natatandaan nila 2 times a day. Para pag sila nagkapamilya, ganyan din ang kanilang gagawin. At sabi nga po, no, ang mga magulang ang talagang teacher ng mga anak. Sa secondary lamang po ang church. Alam po mga kapatid, habang ako po ay nag-aaral dito, naalala ko lang po yung ating mga kabataan. Yung mga dating, yung mga binaptize po natin binaptize po natin ng water, nagkaroon tayo ng water baptism sa mga bata. At talaga sa totoo po lang, marami sa kanila ay wala. Marami sa kanila ay wala. At sabi nga, ano po, ito, isa na naririnig ko sa mga. May iba na silang mundo. Mahirap na silang yakakin. May iba na silang mundo. May iba na silang pinagkakabala. Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Nagkulang tayo. Nagkulang tayo ng monitoring and supervision sa kanila. Nagkulang po tayo.
Kaya sila ay lumalayo sa Panginoon. Kasi dapat talagang na-supervise natin ang kanyang spiritual, no? na monitor natin. Kasi ang daming kalaban, ang daming aagaw sa kanilang atensyon sa Panginoon. Kaya, tama yung sinabi ni Gina nung tayo nag-meeting. Usapin ang mga bata. Usapin ang mga teenager natin. Paunawa natin ang kahalagahan ng pagdalo ng gawain ng Panginoon. Paunawa natin ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos. Kaya ako lang po talaga yung nabulong po. Kasi nadali ko po. At hindi ko talaga sila nakikita. Yung mga pinaterbaptism po natin. Marami. Aminin po natin at hindi, mga kapatid. Aminin po natin at hindi. Nagkulang tayo ng monitoring and supervision sa ating mga teenager. Kaya ngayon, ang hirap na silang patahin. At please lang po, ayokong marinig yung sinasabi. Please marinig silang mundo. There are two kinds of words. Godly words and worldly words. Walang purgatory word. Dalawa lang. And the devil is seriously listening to what we have spoken. Nakikinig siya. Kaya huwag po natin sasabihin, kahit gano'n na nangyayari, may sarili mundo na ang anak ko mahirap na siyang yakagin. Huwag po. Kasi andyan ang diablo na baka idiin. Sa ngayon talaga, nakikita ko mahirap. Dahil mahirap na sila. Sabi nga para kang yung humihila ng bayawak sa lungga. Di ba yung bayawak, pag yan ay nasukot sa lungga, hindi mo mahila. Kumakapit yan. Kinakapit yung mga kamay. Kaya ngayon, ang mga bata ang hirap. Ang hirap talaga nila. Pero aminin natin hindi, nagkulang talaga ang magulang sa ating monitoring and supervision about their spiritual. Kaya kayo mga kapatid, hanggang kaya nyo pa yung mga bata, sino mga may anak dito na dumadalo ng Sunday school? Baka yun hindi ko makakita yan. Continue to supervise them, monitoring them. Continue. Alagaan nyo ang kanilang spiritual, lagi nyo siya talagang i-push. At sa bahay, kausapin. Huwag yung pabayaan kasi baka dumating din sa punto. Na paglaki nila, naging teenager na sila talaga. Nag-age na sila ng 12 up. Baka mawala sila. Alagaan mo natin siya. At huwag tayong papayag na pag-araw ng linggo, tayo'y naririto, pero nasaan ang ating mga anak? Nasaan ang ating mga bata na anak? Saan sila nagagala? O kung nasa bahay man, nagagadyan nila.